Hebrews 12:1 hanggang verse 4. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Oh, dear Lord, alam namin na ang katawang ito ay may kapaguran. At hindi ito bago sa amin sapagkat alam namin ito. Subalit, madalas ding napapagod ang aming pag-iisip na siya namang nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ngayong umaga. Napalakasin mo ang aming pag-iisip. Palakasin mo kami sa pananampalataya upang makapamuhay kami rito sa gitna ng sanlibutan na hindi magsasalita ng mabuti kay Kristo. Sa gitna ng sanlibutan na masama at aakayin kami, tutoksuhin kami na umalis sa iyong kalooban. Mahabag ka sa amin, Panginoon, ngayong umaga at hinihingi po namin ang patnubay ng iyong banal na Espiritu. Linisin mo kami sa pamagitan ng iyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mapo tayo mga kapatid. Ang anniversary ay parang kagaya ng pagse-celebrate ng birthday. Tinitignan natin na dadagdagan tayo ng isang taon. Subalit dahil tayo yung mga Kristiyano, hindi natin ito ginagawa na parang kagaya ng mga tao sa sanlibutan, na inuubos nila ang kanilang mga salapi sa walang talos na pagsasaya. At walang masama na tayo ay magsaya. Sapagkat tinawag tayo ng Diyos hindi lamang para maglingkod sa Kanya, kung hindi maglingkod ng may kasiyahan. Pero binibigyan natin ng diin, mga kapatid, na isang mabuting panalangin na manghingi sa Diyos ng karunungan na bilangin natin ang ating mga araw na siyang hindi ginagawa ng mga tao sa sanlibutan. Hindi sila lumilingon at tumitingin sa kung paano nila ginamit ang mga panahon na lumipas. Tinitignan nila ay ang pagsasayang nasa kanilang kaharapan. Again, sinasabi ko mga kapatid na walang masama na tayo ay kumain at uminom kasama ng ating kasiyahan. Subalit ang mga selebrasyon ay lilipas. Ang meron tayo sa hinaharap ay trabaho para sa Diyos. Pagkatapos nating mabusog, matutunawan tayo. Pagkatapos panahon naman na tayo ay maglilingkod sa Diyos at hihintayin na naman natin ang susunod na isang taon. Kung kaya't
kung hindi natin bibigyan ng kaisipan magbigay ng refleksyon kung gaano kabuti ang Diyos sa atin sa nagdaang isang taon o napakasaglit lang ng panahon. Hindi natin namamalayan. Napakabilis ng panahon. At sa paglipas ng mga panahon, laging pinapaalala sa atin ng Panginoon, mga kapatid, iisa lang ang buhay. Only one life, so soon it will pass. But only what's done for Christ will last. Kahit ako, mga kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo na hindi ko tinitignan ang sarili ko na permanente sa daigdig na to. Ni sa gawain ng Diyos na ito, bagamat inihingi ko na dito ako magtapos, na dito ako kuhanin ng Diyos, kagaya ng sinabi ng tatay 25 years ago. Ay lagi ko ring sinasabi sa inyo na hindi natin alam kung ano ang mga inihanda ng Diyos sa hinaharap. Ang meron tayo ngayon ay ngayon. Bawat pagkakataong ito ay tinitignan natin sa Diyos na isang kaloob. Kung kaya tuwing ako ay tatayo sa pulpitong ito, sa 5 taon na nangaral, wala akong ipinangaral sa inyo maliban si Kristo. At ang kanyang pagkapako sa krus, sapagkat ako rin naman ay nangangailangan kay Kristo. Araw-araw, mga kapatid. Hindi nyo alam, ang pinakapapangit-pangit na nakatago sa aking puso. Subalit isa lang ang matitiyak ninyo, mga kapatid. Si Kristo ang nabubuhay sa atin. Kaya pinapasalamatan ko sa Diyos ang lahat ng kanyang mabuting bagay na ginawa sa inyong mga buhay. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At kung tayo naman, ang iglesia, ay dumadaan sa mga pangit na sitwasyon, hindi ko maiwasang isipin na ito ay dahil sa aking pagkukulang sa Panginoon. Sa magagandang bagay, pinapasalamatan ko ang Diyos. At sa mga pangit na bagay, inisinasabi ko sa Panginoon, O Diyos, ako hindi karapat-dapat. Ako po'y sumasampalataya. Help thou my unbelief. At yan ang delikadong bagay, mga kapatid, sa atin. Kung ang tingin natin sa pananampalataya ay pagiging kampante sa sanlibutan ito, nakakalimutan natin ang pananampalataya ay pakikipaglaban. Ang pananampalataya ay ang palaging at paulit-ulit na pangangailangan kay Kristo. Na sinabi ni Apostol Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo. Gayunpaman ako'y nabubuhay. Subalit hindi akong nabubuhay. Akong nabubuhay, pero hindi akong nabubuhay. Ako ang nabubuhay, pero hindi akong nabubuhay. Paulit-ulit. Araw-araw ay may totoong pakikipagsapalaran sa pananampalataya. Higit sa pangangailangan sa material. Ang pangangailangan sa kontrol at isip at puso ay pinaglalabanan ng bawat Kristiyano araw-araw. Gayunpaman ako'y nabubuhay. Subalit hindi ako nabubuhay. Ilang beses na ang buhay na gusto kong buhay ay gustong manguna. Subalit hindi ako nabubuhay. Paanong nangyari? Sapagkat si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko sa pananampalataya, asalaman ay ibinubuhay ko sa pananampalataya.
Subalit masasabi ko ba na ang pananampalatayang ito ay sa akin? Hindi din. Sapagkat ang pananampalatayang ito ay pananampalataya ng anak ng Diyos na siyang nagmahal sa akin at nagbigay ng buhay sa akin. Kaya doon sa binasa natin, alam nyo kung anong pinaka-importanting talata dyan. Yung nasa talatang 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Lagi niyong naririnig yan. Unawain natin. Doon sa verse 1, kagaya ng palagi nating ginagawa, tinitignan natin ang ating mga banal na kasulatan. Doon sa verse 1, wherefore seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses. Nakita nyo sa inyong mga Biblia yung salitang wherefore. Nakikita natin wherefore seeing. Mauunawaan natin na ito ay may kinalaman doon sa verse 11, sa chapter 11. Na minsan ipinangaral ko sa inyo ang exposition ng chapter 11. Mati-check nyo sa YouTube. Kung kailangan nyo ng transcript, pwede po kayong manghingi, mga kapatid. Pero itong verse 1 ay nakaangkla doon sa chapter 11. Karugtong ng sinasabi ng sumulat sa Hebrews. Samantalang nalalaman natin na ang kabuuan ng Hebrews ay ito. Hinihikayat ng sumulat ang mga Kristiyano na huwag tumalikod sa pananampalataya. Sa gitna ng pag-uusig, sa gitna ng mga persecution, sa gitna ng malakas na tawag ng dati nilang pananampalataya ang Judaismo, na hinihikayat silang bumalik sa dati nilang mga pamumuhay at ilayo sila kay Kristo. Sinabi niya sa chapter 10, verse 38, now the just shall live by faith. If any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Pinapaalala ko sa inyo mga kapatid na ayon sa banal na kasulatan, ang pananampalatayang tinanggap natin kay Kristo ay hindi lamang ideolohiya o pananampalatayang minana natin sa mga sinaunang mga Baptist, which is totoo, minana natin sapagkat sila'y nagpatuloy sa pananampalataya. Subalit higit doon mga kapatid, gusto kong maunawaan ninyo na ang pananampalatayang tinanggap natin kay Kristo ay uri ng pamumuhay kay Kristo. Sapagkat sinabing ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi na sinabing inaaral ang pananampalataya o sinusunod lamang ang pananampalataya. Kahit sinong relihiyon magsasabi niyan. At sa totoo lang, mas mahigpit pa nga sila madalas sa atin. Kung kaya't nahihirapan sila at may pamatok sa kanilang mga balikat kung bakit ang mga Katoliko masunod nila lahat ng sakramento, hindi pa rin sila tiyak sa kaligtasan. Sapagkat ang tinanggap nila ay katuruan lamang at doon yung nagtatapos. Subalit ang tinanggap natin kay Kristo ay buhay. Buhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Nalalaman natin na tayong mga ligtas, hindi binabawi ng Diyos ang kaligtasan natin. Ngayon, kung tumanggap tayo ng buhay na walang hanggan, tinanggap mo yan sa panamagitan ng pananampalataya. Hindi yan babawiin sa iyo ng Diyos. Kung kaya't sinabi rin ng banal na kasulatan na ang totoong pananampalataya ay magtatagumpay sa sanlibutan ito. Kung hindi ko yan nabasa sa banal na kasulatan, hindi ko yan paniniwalaan. Ang kasaysayan ng simbahan, hindi lamang sa simbahan natin, sa lahat ng panahon ay punong-puno ng kasaysayan ng pagtalikod sa pananampalataya. Na kahit ang Panginoong Hesukristo mismo, siya na ang sukatan ng lahat ng pagpapastor. Siya na ang sukatan ng lahat ng paglilingkod, si Kristo. Subalit meron pa ring Judas sa loob ng simbahan.
Meron pa rin tinuruan niya ng 3 taon. Pero sa dulo, pinili pa rin ang pera higit kay Kristo. Kung yan ang maririnig mo palagi pagtalikod sa pananampalataya, parang ayoko nang maniwala ng totoong pananampalataya ay magtatagumpay. Baka depende talaga sa pagpipreach ng pastor yan eh. Baka depende talaga sa kung ano-anong mga activity sa church para tumibay ang church. Niisip ko minsan baka tumatalikod ang marami sa pananampalataya dahil hindi ako marunong magpatawa. At hindi ako nagpapatawa sa inyo sapagkat nahihiya ako sa Diyos. Dahil marami na akong sinayang na panahon sa Panginoon. Subalit, nabasa nyo sa banal na kasulatan na ang pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos ay totoong magtatagumpay sa kasamaan ng sanlibutan ito. Sapagkat sinabi sa banal na kasulatan, "For he that is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith." Palagi kong pinapaalala sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, walang ibang paraan para magtagumpay ka sa pananampalataya. Dadagdagan mo ba yan? Babawasan mo ba yan? Pagagandahin mo ba yan? Wala. Maliban na magkaroon ka ng tunay na pananampalataya. Sapagkat kung ano ang ginagawa ng apoy sa ginto, tinatanggal ng apoy ang dumi ng ginto. At walang ibang magsasalba at magpapatibay sa ginto sa gitna ng apoy maliban kung totoo siyang ginto. Dayain na natin ng kung ano-anong bakal yan. Yan ay dadaan sa apoy. Subalit ang tunay na ginto ay kikinang at kikinang at kikinang. Ganon din ang pagkakaroon ng tunay na pananampalataya. Sa panahong ito, na ang tao nagsasabing naligtas sa pananampalataya, subalit hindi namumuhay sa pananampalataya. Isa malilito ka. Isa magdududa ka. Now the just shall live by faith. Ang tumatalikod ay tumatalikod sa kapahamakan. If any man draw back, my soul have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition. Saan tumatalikod ang mga taong tumatalikod? Saan papunta? Papunta sa kapahamakan. Wala akong ibang nakita sa banal na kasulatan na tinawag na son of perdition maliban kay Judas. And so I say, sa madaling salita, hindi tayo si Judas. Kung tayo ay yaong mga sumampalataya sa kaligtasan ng kaluluwa. Kaya pagdating sa verse 11, sa chapter 11 ng Hebrews, in-explain ng sumulat na ang pananampalatayang ito ay hindi bago. Sapagkat kahit ang unang dispensasyon ay nagpakita na may mga taong naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Iniisip ng mga Kristiyanong Hudyo na ang ebanghelyo ni Kristo ay para bagang binabali ang lumang tipan. Sinabi ni Apostol Pablo na minsan, hindi namin niwawalang kabuluhan ng batas, but we establish the law. Sapagkat kung uunawain mo, ang pagdating ni Kristo ay katuparan ng kautusan. Upang ang katwiran ng Diyos ay mahayag na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya sinabing, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses. Maraming nagpapatotoo. Mula sa simula, ang simula na ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Ang mga banal na tao ay nagpapatotoo nang walang ibang paraan ng isang matuwid na paglapit sa Diyos sa pananampalataya lamang.
Sa pamamagitan ng pagsuway, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Pero saan nagsimula ang tukso? Nang ang unang tao ay nagduda sa salita ng Diyos. Nang sinabi ng ahas kay Eva, sinabi ba ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos na pag kinain nyo yan, mamamatay kayo? Kaya't ang unang pagkakamali ng tao, kaya siya sumuway, ay mismong sasabihin ko mga kapatid, pagkakamali sa paniniwala sa Diyos. Pagdududa sa salita ng Diyos. Pagkat nang dumilat si Adan, wala siyang unang nakita kundi ang Diyos. At ang salita ng Diyos sa kanya at ang kalooban ng Diyos, subalit sumuway ang tao. Mga kapatid, sa una pa lang sinabi na, pag nagkamali tayo sa pananampalataya, magkakamali tayo sa pagsunod. Kung kaya't nang ang unang tao ay nagkaroon, natutong maghandog sa Diyos, paano tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ni Abel? By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Paano si Enoch? Sa kanyang panahon ay kinuha ng Diyos at hindi nakakita ng kamatayan. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng pananampalataya ay si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos. Si Noah, paano siya naging instrumento bilang ama ng kanyang pamilya? Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, ay naging instrumento siya na mailigtas niya ang kanyang sambahayan. Paano? By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear. Pananampalataya, pananampalataya, pananampalataya. Hanggang kay Abraham, kung paanong napakahirap isakripisyo ang iyong kaisa-isang anak nang siya'y sinubok ng Diyos. Paano siya nakasunod sa kabila ng mahirap na kondisyon ng pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya, pananampalataya, pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay ipinasa ng mga magulang tungo sa mga anak na sa kabila ng kanilang katandaan ay pinagpala pa rin nila ang susunod na salinlahi. Again, pananampalataya mga kapatid. Hanggang kay Moses, na mas pinili niyang magtiis ng hirap kasama ng mga katao ng Diyos kaysa magtampisaw siya sa kasamaan ng sanlibutang ito. Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ituloy mo pa hanggang nang bumagsak ang pader ng Jericho. At si Rehab, na hindi naman Israelita, isang masamang babae, ay naligtas. At hindi nakatikim ng parusa ng Diyos sa kamay ng mga Israelita. Paano? Sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya. At marami tayong sasabihin na kahit ang sumulat sa Hebrews, hindi niya kayang isulat lahat sapagkat maigsi sa panahon. Ang patungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jephthah, kay David, kay Samuel at sa lahat ng mga propeta. Subalit isang pinapatunayan sa atin ito, simula umpisa, tinupad ng Diyos ang kanyang salita sa lahat ng sumasampalataya. Yan ang sinabi ng Panginoon. At hindi nagtatapos doon ang kasaysayan ng pananampalataya. Nanahimik sa 400 taon matapos ang huling propeta, nagkaroon ng katahimikan. Walang dumating na propeta sa Israel. Hindi pwedeng hindi natin banggitin sapagkat ito'y pagpapatuloy
nangaral si Juan Bautista ng pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya pa rin. Subalit sa bagong tipan, nilinaw yan ng Diyos na ang tao ay sasampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang isinugo. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa panahon ng mga apostol, hanggang sa panahon ni Apostol Pablo na kanyang sinabi, ako'y tagapangaral ng mga hintil ng pananampalataya at katotohanan. Hanggang sa maraming kasaysayan ng mga sinaunang Kristiyano, pagkatapos ng 100 taon hanggang sa panahon natin, anong kasaysayan ng mga totoong Kristiyano? At ito palaging pinapabasa sa amin ni Pastor Mar kapag siya ay nagcha-chapel. Itong last part ng Hebrews 11. Basahin natin. Verse 36. And others had trials of cruel mockings and scourgings, yea, moreover, of bonds and imprisonment. They were stoned, they were sawn asunder, they were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, and tormented. Of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. And these all, having obtained a good report through faith, received not the promise. Bakit inuusig? Kahit ang mga ama natin sa pananampalataya, na kagaya ng mga banal na tao sa una, ay nagtiis ng hirap para sa kanilang pananampalataya. Sapagkat meron tayong inaasahan na sinabi ni Apostol Pablo sa harapan ni Agripa, wala akong ginawang masama, pero dahil sa aking pag-asa sa muling pagkabuhay ng mga patay, nililitis ako ngayon. O ang Ebanghelyo ni Kristo na sinasabi ng sumulat sa Hebreo, huwag na kayong bumalik sa dati ninyong relihiyon at sa dati ninyong paniniwala sapagkat nakilala nyo na si Kristo. Ito ay mas mahusay. Kung yung mga tao nung unang panahon ay nagtiis sa kanilang paghihintay sa Mesaya at sa paghihintay sa mga pangako ng Diyos, lalong higit kayo sapagkat ipinahayag na sa inyo si Kristo. Namatay na para sa inyo si Kristo. Nabuhay na siyang mula sa mga patay. Bakit hindi nyo hintayin na isang araw babalik si Kristo? At tuto pa rin niya ang kanyang pangako na kagaya ng sinabi sa Hebrews 10, verse 35, cast not away therefore your confidence, which had great recompense of reward. Ye have need of patience. Kailangan nyo ng pagpapasensya. That after ye have done the will of God, ye might receive the promise. And what is the promise? Verse 37, for yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Hinayaan nilang mamatay sila noon, na hindi nila tinanggap, hindi nila nalasap sa kanilang makalupang buhay yung mga pangakong hinihintay nila, pero hinintay pa rin nila. Mga kapatid ko, ang mga apostol ay nangaral na sa kanilang panahon malapit nang bumalik si Kristo, ay lalong higit ngayon, mga kapatid. Lalong higit ngayon. 2,000 taon na ang lumipas, ay lalong higit na hindi magtatagal si Kristo ay babalik at ang kanyang pangako sa isang katawang hindi masisira ay kanyang tutuparin sa atin. At ang mga patotoo na mga taong ito na nauna sa atin
ay sumasaksi sa katotohanan yan. Hindi natin inimbento sa ngayon ang aral natin. Hindi ito doktrinang naisip lang natin na sa sarili nating interpretasyon na nakakita tayo ng Biblia pagkatapos ng aral na tayo kagaya ng ginagawa ng iba. Nasa likod natin ay napakaraming saksi na ibinigay nila ang kanilang buhay para sa pananampalataya na dapat nating makita. Kahit sa ating likuran, hindi tayo magtatagal ng 20 taon dito kung walang ginamit ng Diyos sa umpisa. At hindi mag-uumpisang gawain dito kung walang mga kapatid na nag-umpisa doon sa project, sa pananampalataya. At tayo'y nag-uumpisa pa lamang. Nanghihinayang ka na ba agad? Tumingin ka sa likod. Makikita mo na kahit yung mga nagpagamit sa Diyos para sa ating buhay, namatay sila na yung kanilang pangarap hindi nila lahat natupad. They all died in faith, that having seen the promise. Pero hindi nasira ang kanilang kalooban sapagkat nakita nila sa malayo. Hindi ba? Isip-isipin mo, ikaw man ay kabataan dito o matanda, lahat tayo ay nakaugpong doon na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Wherefore seeing, we are compassed about with so great a cloud of witnesses. Yun ang ibig sabihin ng unang linya na yan. Hindi ibig sabihin na mga patay nanonood sa atin ngayon dito. Sapagkat ang mga namatay ay nandun na sa harapan ng Diyos at kanilang hinaharap si Kristo. Sinabi Apostol Pablo, and I have this confidence na kapag wala na ako sa katawang ito, I will be in the presence of the Lord. I have this confidence. Pero meron silang mga naiwang patotoo sa pananampalataya na sumasaksi sa atin. Kaya nga, hindi tayo higit sa kanila. Huwag nating iisipin sapagkat tayo nasa modernong panahon na, ay hindi natin pagdadaanan yung hirap na dinaanan nila noon. Sapagkat sila'y naging saksi sa atin para sa Panginoong Hesukristo. Huwag mo sabihin, hindi ka maghihintay na matagal kagaya ni Abraham. Huwag mong sabihin na hindi ka papatayin ni Cain kagaya ni Abel. At huwag mong iisipin na hindi kagaya ni Moises. Hindi ka makakatikim ng pamimili na tinatawag ka ng tawag sa sanlibutan pero pipiliin mong maghirap kasama ng iyong mga kapatid. Ang kanilang mga patotoo na binasa natin ayon sa konteksto, nagpapatotoo na walang sino man na pumili sa Diyos, na sumunod sa Diyos, na nagtiwala sa Diyos ay inabandona ng Diyos. Nang sinabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng arko, ililigtas ko ang tahanan mo. Tinupad ng Diyos yun, naligtas talaga ang pamilya ni Noah. Hindi nagdalawang isip si Noah. Tinapos niya yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Nang sinabi ng Diyos kay Abraham, bibigyan kita ng anak. Kahit si Sarah tumatawa, tawa ng tawa si Sarah. Sapagkat isipin mo, ng taon ng anak si Sarah. 90 years old ng anak. Ang tanda ni Abraham kay Sarah, 10 years.
Tinawag ng Diyos si Abraham 75 years old. 75 years old. Kung ipinanganak si Isaac is 100 years old na si Abraham, ilang taon siya naghintay? 25 years siyang naghintay para lang sa isang bata at hihingiin pa ng Diyos. Mga kapatid, nakaka-20 pa lang tayo. At sumatotal sa inyong mga karanasan, marami sa inyong bago pa lang. Si Abraham naghintay 25 years. At sa dulo ng 25 years, nang hiningi pa ng Diyos, hinintay mo sa akin yan na matagal, sige, bigay mo sa akin yan. Subalit matapat ang Diyos. Ang pananampalataya ng mga taong ito na binasa natin, at ng mga taong naglingkod na una sa atin, sinasabi ko ang mga bagay na ito, hindi para tumingin tayo sa kanila, kung hindi para tumingin tayo sa tinitignan nila. Para lakaran natin yung mga nilakaran nila sa Panginoon at hindi sa mga lakad nila sapagkat wala tayong makikitang perpektong halimbawa sa lupa. Kahit si Abraham dito, nang siya ay nagutom, pumunta sa Ehipto at nagsinungaling siya na hindi niya asawa yung misis niya. Dahil ayaw niyang mamatay. Kahit si Moises tumanggi, ang sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Hindi sila maniniwala sa akin. And yet, naging mga bayani sa pananampalataya. Kaya nga ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi kung ano yung tingin natin sa sarili natin, kung hindi kung paano natin kilala ang Diyos. Yan lang ang ating magiging limitasyon, mga kapatid. Kung naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, dahil sa naintindihan natin yung unang phrase na yan, anong hamon sa atin? Ito ang hamon sa atin. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Yan ang instruction sa atin. At napakalinaw. Na kung yung titignan, isang instruction lamang yan. Isang instruction na sinasabi sa ating magpatuloy. Magtiis hanggang sa wakas. Kasi nga hindi tayo yung mga tumatalikod tungo sa kapahamakan. Tayo yung umaasa sa totoong pagliligtas ng Diyos. Pero dapat nating unawain na ang pagsulong sa pananampalataya ay laging may kaakibat na pagsisisi. Subukan mong humakbang na hindi ka umaalis sa pwesto mo. Hindi ka makakahakbang. Natural na kapag humakbang ka habang umuusad ka, hindi mo man napapansin pero may naiiwan ka talaga sa likod. Habang umuusad tayo paharap, isipin mo rin na meron kang mga lugar na iniiwanan. Hindi ba't yan din ang prinsipyo ng ating Panginoong Jesucristo? Ng kanyang sinabi, gusto nyo bang sumunod sa akin? You take up the cross. You take up the cross, you follow me. At ang sabi ng mga Kristiyano, kaya namin yan. Madali yan magtiis, magbuhat ng krus. Pero di yan naisip na hindi mo mabubuhat ang krus at ang sarili mo ng sabay. You have to deny yourself.
Tandaan natin, hindi natin masusunod lahat. Sa tuwing sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, maraming kalooban sa sanlibutan ang kailangan nating suwayin. Sa tuwing pinipili nating sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, nasasaktan ang puso natin, ang isip natin sapagkat nakikita natin ang sarili natin na sinusuway natin ang sarili natin. Kung kaya't sinabi doon, upang tayo ay sumulong sa pananampalataya, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Alam natin na pare-parehas tayo na nakatikim lang ng biyaya ng Diyos. Paulit-ulit na sinasabi sa atin na mas madali pa talagang gumawa ng kasalanan kaysa mamuhay sa kabanalan. At yan ay totoo. Yan ay totoo. Mas madaling huwag magpakita sa church kaysang sumuporta sa church. At naiintindihan ko yan sapagkat yan ay totoo. Kasi kahit si Apostol Pablo nagsabi, dakilang apostol at lingkod ni Kristo ay nagsabi, anong gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. At kung anong ayaw kong gawin, yun na nagagawa ko. Pero hindi mo nakita diyan sa sinabi ni Apostol Pablo na ang kasalanan sa buhay ng Kristiyano ay simpleng bagay. Sapagkat siya'y sumigaw sa Diyos, what a wretched man that I am! Who shall deliver me from the body of this death? So I thank my God through Jesus Christ our Lord. So with the mind I serve the law of God. With the mind I serve the law of God. Kung kaya't, mga kapatid, alam ko sa inyong puso gusto nyong magpatuloy sa pananampalataya. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Pero tandaan natin na may isa pang aspeto ang pananampalataya na tayo ay nakikipaglaban sa pananampalataya. Yung sinabing, fight the good fight of faith. You don't expect ng pagpapatuloy sa pananampalataya ay smooth sailing na pagpapatuloy. Otherwise, hindi mo yan kailangang pagtiisan. Nakita mo salitang, let us run with patience. Bakit? Sapagkat nakakabagot ang magpatuloy sa pananampalataya. Nakakatamad maghintay. Nakakaboring tumingin ng tumingin sa langit at ang Diyos kadalasan parang hindi nagsasalita at nananahimik. At darating ang sanlibutan, bibigyan ka ng pagkakaabalahan. Yung kalungkutan mo para kay Kristo, aaliwin ng sanlibutan. At ang mga kahirapan mo para kay Kristo ay bibigyan ng kagaanan ng sanlibutan. At doon mo mapapansin na ang pagkakasala ay hindi simpleng bagay sapagkat ito'y pumipigil sa atin. Sin which doth so easily beset us. Ito ay nagiging kabigatan natin. Oo, gusto nating magpatuloy na may pagpapasensya. At alam ko yun. Alam ng Diyos yun. Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon, we through the Spirit do mortify the deeds of the body. Napakadakila ng pananampalataya na binigay sa atin ng Panginoon. Walang
ibang nagpapahina sa atin kung hindi ang kawalan natin ng pasensya sa daigdig na to. Kaya sa dinami-dami ng bilin ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano patungkol sa pakikipaglaban sa pananampalataya, ang sinabi niya ito, be sober, be vigilant. Hindi niya sinabing be strong. Hindi niya sinabing be still. Sinabi niya, be sober. Be vigilant. Because your adversary, the devil, is like a roaring lion, seeketh about of whom he may devour. Sapagkat may mga laban tayo na dapat dadaanan lang natin. May mga laban tayo na pagtitiwalaan natin ng Diyos. Makakatawid tayo. Pero mabilis ang isip natin magpanik sa kawalan natin ng pasensya. Be sober. Walang ibang pumipigil sa atin at nagdadala sa atin sa kasalanan kadalasan kundi yung sarili nating init ng ulo. Yung sarili nating pagpapadalos-dalos. So hindi natin pag-intindi ng mga sitwasyon na pinauunawa sa atin ng Diyos. The tribulation worketh patience. And patience, experience. Maraming Kristiyano na hindi nagkakaroon ng magandang karanasan sa paglilingkod sa Diyos sapagkat walang mga pasensya. Mabilis umayaw. At alam niyo mga kapatid, kung ano ang pinakadelikadong kasalanan na maaari nating sabihin may kinalaman dito sa Hebrews 12:1, the sin which that so easily beset us. Yung konteksto na sinabi ng sumulat nito, kawalan ng pananampalataya. Basahin natin. Pumunta tayo sa Hebrews 4:7-19. Kaya kanina ko pa sinasabi, paulit-ulit sa kanila, paulit-ulit sinasabihan tayo. O Hebrews 3. Na ang sulat na ito ay panghikayat sa mga Kristiyano na huwag tumalikod sa pananampalataya. Hindi kagaya ng mga tao sa ilang. Hebrews 3 nasusulat, wherefore as the Holy Ghost saith, today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Pag narinig niyo ang boses ng Panginoon, huwag niyong pagmatigasin ang inyong mga puso. When your fathers tempted me, and proved me, and saw my works 40 years. Wherefore, I was grieved with that generation, and said, they do always err in their hearts, and they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Pare-parehas natin alam mga kapatid sa biyaya ng Diyos, na kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay matuwid at matapat na magpapatawad sa atin.
Pero paano kung hindi ka na naniniwala? Pero alam mo, I doubt it sapagkat may banal na Espiritu tayo who will guide us into all the truth. Pero sinasabi ng Panginoon sa atin, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. Sa kawalan niyo ng pananampalataya. Wala nang ibang nagpapabigat ng ating pagtakbo at pagsunod sa Diyos maliban sa kawalan natin ng pagtitiwala sa Diyos. Wala. Sapagkat kung pagtitiwalaan mo siya na may mabuti siyang hangarin sa iyo, hindi kanya ipapahamak. Sa totoo, hindi kanya ipapahamak. Bawat liko may planong Diyos. Bawat palusong may planong Diyos. Bawat matataas na bundok may planong Diyos. Kung sinasampalatayanan niyo siyang mabuti, bakit ninyo pagdududahan na mabuti ang kanyang intensyon sa atin? Walang ibang nagpapabigat sa atin at pumipigil sa atin ang kawalan natin ng pagtitiwala. At sa kawalan natin ng pagtitiwala sa Diyos, doon pumapasok lagi tayo nakatingin sa hindi natin magagawa. Nakikita na natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, hindi natin sinusunod. Nalalaman natin na ang matuwid mabubuhay sa pananampalataya. Anong masasabi natin sa mga hindi namumuhay sa pananampalataya? Mga kapatid, alam niyo ang ebanghelyo ni Kristo. Magpapapigil ba kayo sa kasalanan? Lumilipas sa mga panahon. Lumilipas sa mga taon. Magsasayang ba tayo ng 40 taon kagaya ng mga tao sa ilang sa kawalan ng kanilang pananampalataya sa Diyos? Kapatid, hindi malulugi ang Panginoon sa atin. Ay kung sinasabi na ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi ito nakakadagdag sa pagka-Diyos ng Diyos. Tayo pa nga ang nakatagpo ng purpose. Tayo pa nga ang nakatagpo ng seguridad. Tayo pa nga ang nakatagpo ng pagtuturo. Sa daigdig na to, pinapalibutan tayo ng mga tao na totoo lang sa atin hanggat may pinakikinabangan sa atin. Pero sino ang magmamalasakit sa ating mga kaluluwa? Sino ang magsasabi sa atin ng ating mga pagkakamali upang tayo ay maging malaya? At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo? Sino? Kaya alam kong nais natin magpasensya. Gusto nating magtiis, gusto nating magpatuloy. May mga pangarap din kayo sa pananampalataya. At ako'y nagtitiwala sa Diyos na mayroon. Sapagkat kung wala kayong pananampalataya at wala kayong pangarap sa Panginoon, ginagawa nyo ito. Anong ginagawa natin dito? May anniversary o walang anniversary, ganito ako mag-preach. 3 piraso ang tao, 5 piraso ang tao, nandiyan kayo lahat, ganito ako mag-preach. Anong mapapala nyo rito? Pero mga kapatid, ayoko masayang ang inyong pagsisikap. Tuluyan na nating iwan niyang mga daladalahin natin sa Panginoon. Alam ko na sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos,
inilabas ng Diyos sa mga Israelita mula sa Ehipto. Pero it takes 40 years para ilabas ang Ehipto sa mga Israelita. Pero akala mo ba hindi magpapasensya sa kanilang Diyos? Ang mga namatay sa ilang yung mga walang pananampalataya. At sinabi ng Diyos, I will swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Mga kapatid, hindi lahat ng tao pinagbibigyan ng Diyos na ikalawang pagkakataon. Hindi lahat ng tao. Tandaan natin ang kamay natin nasa hawak ng Diyos. Ay kung iniisip-isip, paano kung pinarusahan ako ng Diyos sa lahat ng mga katarantaduhan ko bago ako naglingkod sa Kanya? Paano? Di hindi ko lubos na unawaan na ang Diyos pala ay mapagpasensya. That the end of the Lord is patience. That He is slow to anger, slow to wrath. Mauunawaan natin ang mga bagay na ito. Kung anong ibig sabihin na nabubuhay sa biyaya lang ng Diyos. Mga kapatid, hindi lahat. Maraming mga Kristiyano na parang mga tupang walang pastol. Nagpapagala-gala maging sa umagang ito. Na nangangailangan sa boses ng Diyos. Marami pang mga kaluluwa na kailangang dalhin. Pero kayo, na kay Kristo na kayo. Ayon sa inyong pagpapahayag ng pananampalataya na kayo ay kay Kristo. Ano pa? Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. Now, paano mangyayari yun? Paano mangyayari na ako bilang tao, hinahanap-hanap ng katawan ko ang kasalanan? Paano ako ng aking mata ay naghahanap-hanap palagi ng mga pita ng mata sa sanlibutan? Paano ko gagawin yan? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pinagtatagumpayan natin ang mga kasiyahan sa sanlibutan sa pamamagitan ng higit na kasiyahan. Sapagkat hindi mo bibitawan yung mga bagay na gusto mong gawin. Let us be honest. Yung nagbibigay sa'yo ng kasayahan, hindi mo tatalikuran yan. Pero hindi sa pagkakaroon ng higit na kasiyahan. When you look into Jesus Christ, pag tinignan niyo ang Panginoong Jesucristo, at yun ang aking panalangin sa Panginoon, araw-araw, na makita ko at makita niyo, sapagkat hindi ko kayo kayang akitin. Walang ibang paraan kung hindi makita mo si Kristo. Na ang pag-ibig ni Kristo ay higit sa pag-ibig ng sanlibutan. Na ang katalinuhan ni Kristo ay higit sa payo ng mga masasamang tao. The ungodly and sinners. So we delight in the law of the Lord, and in His law we meditate day and night. Bukos nakita mo na ang salita ni Kristo ay hindi lilipas.
Ngayon sabihin niyo sa akin mga kapatid, sino ang nakatagpo kay Kristo na hindi makakatikim ng kanyang kapangyarihan, na hindi magbabago ang pananaw patungkol sa kasalanan? At hindi magbabago ang pananaw patungkol sa kung paano dapat mamuhay ang tao. So you look into Jesus. Wala ni isa sa atin dito na kapag kasi nagasaan ka ng malaking truck, nakatayo ka dyan sa labas, and out of nowhere, lumabas yung isang napakalaking truck na punong-puno ng siguro, sabihin natin graba. Tinamaan ka ng malaking truck. Tapos walang epekto sa iyo. O hindi naman kaya umuulan, naglakad ka dyan, tinamaan ka ng kidlat. Kung hindi ka mamamatay, at least man lang sana nasunog ka. Now tell me, sinong nakakita kay Kristo na hindi sasamba sa Diyos? At yayakapin pa rin niya yung kanyang mga kasalanan. Na kahit gulpihin ka, hindi mo bibitawan yan. At yan sa paulit-ulit na sinasabi ko. Sapagkat sa krus ni Kristo, nakita ko ang pagpapasensya ng Diyos. At sa krus ni Kristo, nakita ko ang galit ng Diyos sa kasalanan. Na kung yung anak ng Diyos. At ako'y nagsasabi ng totoo. Yung anak ng Diyos, walang kasalanan yun. Pinatay ng Diyos para sa mga kasalanan na hindi niya ginawa. Paano iisipin natin na sasantuhin tayo ng Diyos sa mga kasalanan natin na tayong gumawa? Palagi kong ipinangangaral ang Ebanghelyo. At alam nyo na pag binabanggit ko mga bagay-bagay na to, hindi ko mapigilang hindi maluha. Gustong-gusto kong ipangaral ito. Sapagkat sa tindi ng kalupitan ng Diyos, doon ako nakatagpo ng biyaya. Ngayon sabihin niyo sa akin, oo, at mabigat akong magsalita sa inyo laban sa kasalanan. Sapagkat taglay ko rin naman ang hinahon ni Kristo para sa inyo. Sapagkat wala akong ibang gustong malaman sa inyo, hindi yung mga tsismisan nyo. O hindi kung anumang bagay. Gusto kong marinig sa inyo na si Kristo ang nabubuhay sa inyo. Sapagkat ako'y nagtitiwala sa Diyos
Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Alam niyo mga kapatid, nagpastor ako, wala akong alam. Sinabi ko sa inyo yan. Simple lang ang polisiya natin sa simbahan. Kung sinabi ng Diyos na wag, sasabihin ko ring wag. Pag sinabi ng Diyos na gawin natin, sasabihin ko rin gawin natin. Bakit? Ako'y umaasa na kung nakita nyo si Kristo, para kayong nakakita ng kayamanan. Yun lang. Kung nakita nyo si Kristo, at naunawaan nyo talaga si Kristo, at meron pa kayong nakita na mas dakila pa kay Kristo, hindi si Kristo yung nakita nyo. Hindi si Kristo yun. So you look into Jesus, the author and the finisher of your faith. Meron ba talaga kayong nakita? Meron ba kayong nakita? Ha? Baka nakasanayan lang ng katawan ninyo pumupunta sa simbahan. At kapag gano'n na nangyayari sa inyo, nakikita kong nahihirapan kayo. Na parang may pumipigil sa inyo. Na may parang kabigatan na nagpapabigat sa inyo, mga balikat. Mga kapatid, kung talagang nakita nyo si Kristo magbibigay ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Hindi nyo ba narinig yun? Sinabi ng Panginoon sa inyo, lumapit kayo kayong mga nabibigatan. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ngayon kung inaakala mo na yung paglapit kay Kristo ay wala kang papasaning pamatok, may pamatok. Kaya nga let us run with patience. Pero hindi ka naman pababayaan ng Panginoon eh. Sapagkat sinabi niya, and learn of me. Matuto kayo sa akin. Sabi ng ating Panginoon, matuto tayo sa Kanya. Sapagkat mababa ang Kanyang kalooban. He is meek and lowly in heart, and ye shall find the rest into your soul. Isipin mo, yung mga taong lumabas sa Ehipto, marami sa kanila hindi nakatagpo ng kapahingahan. Pero tayo, nakatagpo tayo ng kapahingahan kay Kristo. Ang tinitignan nila, makalupang lugar. Sineryoso ng Diyos yung kawalan nila ng pananampalataya. Ano pa tayo ngayon tinitignan natin makalangit na bagay? At yung bugtong na anak na ng Diyos ang pinadala upang sumaksi. Sino pang saksi ang hinahanap nyo? Si Kristo na ang nagpapatotoo. Noong sinaunang panahon, God in sundry times, in diverse ways, speak unto the fathers by the prophets. Pero sa huling araw, isinugo niya mismo ang kanyang bugtong na anak. Ngayon, kung hindi kayo maniniwala sa salita ni Kristo, ano pang paniniwalaan natin? Naghihintay ba kayo ng bagong sugo? Ano pa? Na iniuutos niya sa iglesia ganito, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko.
Kaya nga't hindi ako nagbigay sa inyo ng utos na sarili kong utos. Niwala akong panukala sa iglesia. Na sarili kong panukala. Bukas sa mga Biblia ninyo upang sa ganun, marinig ninyo ang tinig ng Diyos. Makita ninyo rito mismo sinasabi ng ating Panginoon. At ang lahat ng mga mangangaral, umpisa sa mga apostol hanggang sa mga mangangaral at sa mga pastor sa panahong ito at ang iglesia mismo ay isinugo sa pangalan ni Kristo. Sapagkat wala ng ibang mensahero ang Diyos sa huling panahon. Si Kristo na yun. Bakit ganun? Maghahanap pa tayo ng kung anong katuruan sa buhay natin. Ha? Nakilala nyo ba talaga yung Kristong yan? Narinig nyo ba talaga ang kanyang boses? Mga kapatid, kung narinig ninyo ang kanyang boses, makinig kayo sa kanya. Sapagkat ang mga tupa ng Panginoon ay nakikinig sa boses ni Kristo. Huwag niyong sayangin itong pagkakataong ito. Huwag niyong sayangin itong pagkakataong ito. Huwag. Sapagkat kung meron tayong malaking pagkukulang sa Diyos, of course marami. Pero dito lahat yung nag-uumpisa, hindi tayo marunong makinig. Sinabi sa Hebrews 2, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Sikapin yung makinig sa Panginoon. Sapagkat yung mga tao sa ilang, pinangaralan din sila. Pinangakuan din sila, pero hindi nila pinakinabangan. Nila pinakinabangan. At habang nakatingin tayo kay Kristo, sa kaluwalhatian ni Kristo, anong ginagawa sa atin ng banal na Espiritu? Binabago tayo. 2 Corinthians 3:18. Kaya't nauunawaan ko na yan ang ministeryo sa atin ng Panginoon. Hindi tayo basta nagtatayo lang dito ng organisasyon o club o nag-ipon-ipon lang tayo dito. Iglesia ang itinatayo ng Panginoon dito. Sabi ko kahapon sa kasama ko, hindi tayo nagsisimba-simbahan. Walang ibang nagbubuklod sa atin at nag-aayos sa atin maliban ng banal na Espiritu. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. Na kahit ang mga Hudyo, binabasa nila ang kautusan, hindi nila maunawaan. Sapagkat ayaw nilang tumingin kay Kristo. Sa mga bagay na ginawa ni Kristo. Sa mga bagay na tinapos ni Kristo. Sa pag-asang daladala ni Kristo. Pinagsisikapan nila sa kanilang sarili lang. Pero tayo, anong klaseng ministry ang natagpuan natin sa Panginoon? Ito, hindi sa pamagitan ng pamimilit o pamimuwersa ng tao. Hindi sa pamagitan ng pangungumbinsi. Kung meron man kaming patotoo sa paglilingkod, hindi yan ang pinakapangumbinsi rito.
Otherwise, matagpuan nyo ang mga sarili nyo, sumusunod lang sa tao, pero hindi nyo naiintindihan yung sinusunod ninyo. Hindi rin kayo makikinabang. At lagi kong dinidiin-diin yan, sapagkat sinabi ng talata, wala namang ibang nagbabago sa atin, banal na espiritu lang. Kaya mga kapatid, isipin mo, kung hindi totoo ang banal na espiritu sa ating kalagitnaan, anong meron tayo rito? Wala. Sapagkat ang presensya ng banal na espiritu ay katunayan na nagtagumpay ang ating Panginoong Hesukristo para sa atin. At siya'y umakyat sa langit. At ngayon ay namamagitan para sa bawat isa sa atin ngayon dito. Na sinabi ni Apostol Pedro na siya'y umakyat sa langit na tinanggap ang pangako ng Ama na ngayon isinugo ang tinutukoy niya yung araw ng Pentecostes. Bakit may banal na espiritong namumuhay sa ating mga puso? Bakit ang iglesia ay tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu? Mga kapatid, sapagkat nagtagumpay si Kristo. Sapagkat ang simbahan ay binili ng dugo ni Kristo. Upang banal na espiritu ay manahan dito. Ngayon, sinong matinong may-ari ng bahay ang hindi maglilinis ng kanyang bahay? Ha? Kung kaya't aktibo ang banal na espiritu na habang tumitingin tayo kay Kristo, tayo naman ay kanyang tinatabasan. Kayo'y malinis na, sabi ng banal na kasulatan, sa pamagitan ng salita. O kagaya ng mga sanga na kailangan tagpas-tagpasan para lalong magbunga. Kung kaya't mga kapatid, para magbunga tayo ng marami sa pananampalataya, kailangan talaga natin matagpasan. So let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Walang Kristiyano na hindi tinawag ng Diyos para magbunga. At huwag niyong sabihin na hindi gusto ng Diyos na magbunga tayo. Gusto yun ng Diyos. At huwag nating sabihin na walang ginagawa ang Diyos upang tayo ay magbunga o tayo ay palaguin. Kagaya na ang bakal ay nasisira sa pamagitan ng kanyang kalawang at ang kahoy sa pamagitan ng kanyang sariling bukbok. Ganun din ang tao ay napipigilan sa pamagitan ng kanyang sariling mga kasalanan. Sinasabi ng Panginoon na ilagay natin yan sa paanan ng krus. Sabi ng Panginoon, the Lord loved the church, and He gave Himself for it, that He might sanctify it, and cleanse it by the washing of the water, by the word. Now, tignan mo kay Kristo. Ang pagtitiis. Pero hindi mo na pagtitiis. Tignan natin yung kasiyahan ni Kristo. Hope of the joy that was set before Him. Hindi niya ba alam ang kalooban sa kanya ng Ama? Alam niya. Kaya't mas lalong kapighatian ang dulot ng krus sa kanya. Bakit? Alam niya eh. Diba parang kagaya ng mga estudyante na alam yung recitation at umiikot-ikot ang teacher, hawak ang mga class card o inyong mga index card, hindi ba nakakakaba? Alam mo eh, may pagsusulit.
At ang sabi ng mga teacher, mas mabuting ikaw na ang mauna kaysa matagal, ang tawag doon, prolongation of agony. Ang Panginoong Jesucristo, from the start, alam niya kung ano yung nilalakad niya. Alam niya. Alam niya na ang anak ng tao ay naparito. Hindi para siya ang paglingkuran kung hindi siya ang maglingkod. At anong klaseng paglingkod yung ginawa niya? He gave His life a ransom for many. Alam niya yun. Kahit kay Maria, sinabi na yun ng anghel. Call his name Jesus. O kay Jose. Pardon, kay Jose. Kahit kay Jose, sinabi na yun ng anghel, tatawagin mo siyang pangalan niyang Jesus. At ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kasalanan. And from the beginning, walang nagtatanggal ng kasalanan, dugo lang. Kahit si John the Baptist, sa umpisa yun ang pangaral, Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Alam ng Panginoong Jesucristo yan. Pero anong tingin niya sa buhay na binigay sa kanya ng Panginoon? Pasakit? Hindi na, gawin na natin to. Matapos lang to. Total, saglit lang naman yan. 33 years. Tignan mo kay Kristo yung kanyang kasiyahan. Who for the joy that was set before Him. Samantalang ang mga tao, ang takbuhin na pinapatakbo sa kanila, ang tingin nila doon po pasakit. Pero ang tingin na ni Kristo doon, this is joy. Ito ay kasiyahan. Pinakita sa atin ng Panginoon ang tamang attitude. Ngayon, nakita mo ba na ang Panginoon tawa lang ng tawa? Di mo makita ang Panginoon tawa lang ng tawa? O hindi naman kaya kain lang ng kain? O hindi kaya lakwatsa ng lakwatsa ang Panginoong Hesus? Hindi kasi pastor, sabi mo, hope of the joy. Di pagsasaya, puro kasiyahan. Doon mo makikita na iba ang kasiyahan ng ating Panginoon. Oo, siya'y kumakain. Pero sa panahon na dapat magtiis siya ng gutom, nagtiis siya at hindi siya nagreklamo sa Diyos. Hindi niya tinukso ang Diyos na kagaya ng ginawa ng mga tao sa ilang. Na nang wala silang tinapay, nagreklamo sila kay Moises. Wala silang tubig, nakalimutan nila na nilabas sila ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Pero ito si Kristo, ibinibigay na sa kanya ng Satanas, yung bato, gawin mong tinapayan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, hindi ba siya ang anak ng Diyos? Siya ang anak ng Diyos, kaya niyang gawin yun. Pero hindi niya ginawa. Sapagkat kasiyahan niyang gawin ang kalooban ng Ama. Ay nang siya'y dumating sa sanlibutan, anong kanyang sinabi? In the volume of the book, it is written of me, I delight to do thy will, O God. Parang kagaya na nangyari kay Moises. Bakit niya napili na maghirap kasama ng mga tao ng Diyos? Sapagkat nakita niya, nakatagpo siya ng greater. Nakita siya ng greater riches than the treasures in Egypt. So, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy
the pleasures of sin for a season. Nakita niyo ba yung mga kapatid? So, tignan niyo yung kasiyahan ng ating Panginoon. Ang kasiyahang panloob na hindi natatapos. Pero sinabi ng Biblia that He is a man of sorrows and acquainted with grief. Kagaya ng sinabi ng apostol, as sorrowful yet always rejoicing. At ganun din ang tinatahak ng lahat ng sumusunod kay Kristo. Nasa daigdig na to, maraming tribulation. Pero kay Jesus Christ, be of good cheer. Christ has overcome the world. Tignan niyo yung kanyang kasiyahan. Mga kapatid, huwag niyong hanapin ang kasiyahan niyo sa sanlibutan, mabibigo kayo. Sundan ninyo ang Panginoong Hesukristo sa kanyang tinahak. Sinabi ni David, in thy presence there is fullness of joy forevermore. Di ba ang chapter 16 ng Psalms ay tumutukoy sa Messiah? I see always the Lord before me, and He is in my right hand, and I shall not be moved. For thou wilt not leave my soul in hell, neither thy Holy One shall see corruption. Nagsinabi ng Messiah sa Diyos, thou hast showed me the paths of life. In thy presence, there are fullness of joy and pleasure forevermore. Ngayon, sundan nyo rin kung paanong hindi hinanap ng Panginoon ang pagkilala ng mga tao sa kanyang earthly ministry. Most of the time, inuusig siya. Ang sarili niyang mga kababayan, gusto siyang itulak sa bangin. Ang anak ng Diyos na nagpapagaling at tumutulong sa marami, sinasabihan siya, meron kang demonyo, isa kang Samaritano, nagpapalayas ka ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub. Nung nabalitaan ng mga kamag-anak ni Kristo na hindi na siya kumakain, anong bali-balita? Nabaliw na yan. Tignan nyo. Yet He endured the contradiction of sinners. Sundan nyo rin siya doon. Sundan nyo ang Panginoon sa kanyang pagtitiis. Huwag kayong magpapabuyo, mga kapatid, sa presyo ng sanlibutang ito. Normal ang mga bagay na yan. Sapagkat dinaan nga ni Kristo yan. Anong gusto nyong makita kay Kristo? Yan ang makikita nyo kay Kristo. Sa daigdig na to, naghahanap tayo ng mga pastor na nakakotse at nakakurbata. Pero pag tinignan mo yung tagapagligtas natin, mga kapatid, karpintero. Ang unan niya, bato. At ayaw mong sumunod sa ganong klaseng kahirapan alang-alang sa Kanya, samantalang mas maganda ang buhay mo kay Kristo nung nasa lupa siya. Pawihan ng Diyos, may unan ako na may bulak sa loob. Isipin mo yun. Purihin ng Diyos kahit papano nakakasuot ako ng damit. Tutuusin, mas maganda pang buhay ko. Buhay natin. Sa ngayon, pagka inusig ka, pwede mong patayin ang social media mo, pwede mong huwag pansinin. Sino ba sa atin dito?
Sa mga kapatid natin dito, ang pinagbantaan talaga, napapatayin para kay Kristo. Maganda pang buhay natin kaysa sa Panginoon natin kung tutuusin natin, tignan natin mabuti. Mga professional ang marami sa inyo. Ang Panginoon natin, ang luwagi. Ngayon sabihin natin, hindi ba natin karapat dapat sundan yung ating Panginoon? Pero hindi tayo nakapantay sa kanyang pagbibigay ng buhay. Kaya ano pa ang hindi nyo alam sa Panginoon? Yung bang paghihirap natin para kay Kristo yan? Pero tignan mo, hindi niya pinansin yung kahihiyan niya. Subalit umupo siya sa trono ng Diyos bilang pagtatagumpay. Na yung sinusundan natin na mababang Panginoon ay hindi na natiling mababa sapagkat siya'y umakyat sa langit. Yun ang katapusan ng ating pananampalataya sa harapan ng Diyos sa langit, sa trono ng Diyos. Kasi meron tayong pangako at itong sabi, ito ay matapat na salita at katanggap-tanggap ng lahat ng pagtanggap. Kung matayo ay mamatay kasama niya, mabubuhay tayong kasama niya. Kung tayo magtiis ng hirap, maghahari tayong kasama ni Kristo. Yan ang katapusan ng pananampalataya natin sa harapan ng Diyos. Na yung hindi natin nakikita, makikita na natin. Kaya kung ang pananampalataya nyo kay Kristo para lang sa daigdig na ito, mga kapatid, kawawa tayo. Kawawa ka. Mapapagod ka na wala kang naitatayong monumento sa pananampalataya. Na mga halimbawa ng pagsunod sa Panginoon na maaaring gayahin ng susunod na henerasyon. Sapagkat lilipas tayo kung hindi pa babalik si Kristo. At mapapasama tayo, nawa ay mapasama tayo sa makapal na ulap ng mga saksi. Kapag lumingon ng mga kabataan dito, o sa mga susunod na henerasyon, nawa ang ating mga buhay ay maging saksi ng pamumuhay sa pananampalataya. Isipin nyo yan. Meron pa tayong 1 buwan, 3 linggo pa, na didili-dilihin natin ang mga bagay nito upang huwag mapagod ang inyong mga kaisipan. Papagod ang isip mo na out of focus ka kay Kristo. Pagod isip mo. Nawala ang sentro ng paningin mo sa Panginoon natin. Balik sa Panginoon. Wala naman tayong ibang gagawin. Linggo-linggo, babalik tayo sa trono ng Diyos. Babalik tayo sa Panginoon. At pag natagpuan nyo yan, huwag nyo na pulutin yung mga bagay na binigay nyo na sa Panginoon. Huwag na. Huwag. Sapagat habang nagpapatuloy tayo, lilitaw at lilitaw at lilitaw ang marami pang mga bagay na hindi natin alam na nandun sa atin. Habang lumalago tayo sa pananampalataya, makikita natin, ito pala kasalanan to. Dati hindi ko alam. Dati, pwede na yung pwede na. So, habang lumalago ka, binabagabag ng iyong puso pag hindi mo inibigay ang pinakamahusay mo sa Diyos.
At parte rin yan ng paglago sa pananampalataya. Pero isipin mo, habang nagpapatuloy ka, dumadami ang responsibilidad. Magtaka ka na habang tumatanda ka, nawawalan ka ng responsibilidad. Magtaka ka. Sanggol lang ang walang responsibilidad sa bahay. Kahit bata, tinuturuan natin na maghugas man lang ng plato. Yan ang katotohanan na habang pinalalakas tayo ng Diyos, marami tayong dapat pagtiisan. Na mga malalakas ay hindi dapat lagi nakatingin sa sarili. Kung hindi tulungan ang kahinaan ng iba, sapagkat si Kristo ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili lang. O hindi pa. Bago ko tapusin to, tandaan natin, huwag nyo lang pagsikapang maglingkod sa Diyos. Pagsikapan nyo rin na sa pamamagitan ng paglilingkod nyo, makapaglingkod ang iba. Huwag lang. Pagkat anong silbi, naglilingkod kayo sa Diyos, nadidivide ang iglesia natin, nagkakanya-kanya tayo ng landas. Kunin ninyo ang mga hindi marunong, turuan natin. Yan ang pinakikiusap ko. Sapagkat alam ninyo na walang kasalanan na hindi mapapatawad sa taong nagsisisi, maliban na lang ang tumanggi sa banal na Espiritu. Kaya hindi kasalanan ang problema natin. Kawalan ng pananampalataya. Kaya kung tayo po ay naitutuwid at napagsasabihan, hindi pa ang pinakamalaking katitisuran yan. Natitisod kayo sapagkat pinangaralan ko kayo. Wag. Merong pang mas nakakatisod dyan. Alam mo ko ano yun? Ito yun. Pinangaralan ka, hindi ka nakinig. Sapagkat habang nakikinig tayo, may pag-asa pang maituwid. Ganun naman talaga. Dapa tayo. Dapa tayo. Alam nyo yan. Habang iniuunat ng Diyos ang kanyang kamay, tumayo kayo. At pagkatapos kunin nyo ang krus, buhat uli, diretso uli. At makikita ninyo, ang kasiyahan ni Kristo ay magiging kasiyahan nyo rin. Ang pagtitiis ni Kristo ay magiging pagtitiis nyo rin. Upang sa ganun, ang kaluwalhatian ni Kristo magiging kaluwalhatian din ng iglesyang ito. Isipin mo, hindi madamot ang Diyos. Hindi madamot ang Panginoon. Totoo niyan, kahit pumunta tayo lahat sa impyerno, tama lang dahil makasalanan tayo. And yet, sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang iglesia, Father, I would that those you have given me be with me and show and see my glory. Isipin mo yun. Sabi ng Panginoong Hesukristo, Ama, gusto ko sana na yung mga binigay mo sa akin makasama ko at makita nila yung kaluwalhatian ko. Upang kung nasaan ako, doon din sila. Sapagkat inibig mo ko bago palalangin ng sanlibutan. Hindi ito yung huling hantungan natin. Merong mas higit pa rito, mga kapatid. Maghintay tayo sa Panginoon. Maghintay. Pag naputikan ka, edi maglaba ka. Tapos patuyuin mo, tsaka mo suotin uli. Magsuot ka ng bago. Pag pinagpawisan ka, edi maligo ka. Pwede ba? Oo. Pag napagod ka, edi magpahinga ka. Alam niyo ang mga bagay na yan. Kaya lumapit kayo sa Panginoon. Mamayang gabi, aakayin natin ang mga kaluluwa. Bakit? Sapagkat tayo ay na kay Kristo.
Hindi tayo mga artista na pinopromote nila yung mga produkto sa TV na hindi naman sila gumagamit nun. Sabi niya, eto pampaputi. Parang hindi naman natin alam na maputi talaga yun pinanganak eh. Di ba? Isipin mo yun, eto, tanggapin mo si Jesus Christ. Masaya na nasa Panginoon. Puro ka nga reklamo. Wag mga kapatid. Wag. Kaya nga ang Panginoon nagpakita sa atin ng halimbawa na masaya ang sumunod sa kalooban ng Diyos kahit na may contradiction of sinners. Pinakita sa atin yan. So ano pang gagawin natin? Wala na, sasagot tayo ngayong umaga. I hope na pinagpala kayo ng Panginoon.